Nagsimula ang pelikula sa isang lihim na lugar na hiwalay sa normal na mundo, kung saan ang mga bata ay sinasanay mula pa sa murang edad upang maging mababangis na mandirigma. Napakalakas nila na ang isang ninja ay kayang lumaban sa 100 tao. Iyan mismo ang nangyayari sa kwento natin ngayon. Nagsimula ang kwento sa isang tattoo shop kung saan nilalagyan ng tattoo ng isang matandang lalaki ang balikat ng isang gangster. Biglang inabot ng tauhan ng gangster ang isang sobra na may nakausling itim na sinulid. Hindi nila alam ang kahulugan nito, ngunit nang makita ito ng matanda, bigla siyang natigilan sa takot. Sinabi niyang ang itim na sinulid ay palatandaan na paparating na ang pinakamapanganib na mga ninja sa mundo. Maraming taon na ang nakalipas, nakalaban na niya ang mga ito kaya alam niyang napakadelikado nila. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang lumang peklat sa kanyang dibdib. Ang totoo, nasa kanang bahagi ang kanyang puso, at iyon lamang ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa digmaan laban sa mga ninja. Maya-maya, biglang nahiwalay ang ulo ng isang lalaki sa kanyang katawan at agad na kumalat ang matinding takot. Bumagsak ang mga kawad mula sa kisame at hinayla paitaas ang isa pang lalaki. Nang bumagsak muli ang kanyang katawan, pira-piraso na ito. Palaging nagtatago ang mga ninja sa dilim bago umatake. Sa loob lamang ng ilang sandali, ginawa nilang dagat ng dugo ang buong lugar. Nang wala nang natitirang buhay, lumabas ang mga ninja mula sa kadiliman. Pagkatapos nito, ipinakilala ang Ozuno Generation sa Japan. Ito ang samahan ng mga nakamamatay na ninja na pinamumunuan ni Lord Ozuno. Kumukuha sila ng mga bata mula sa iba't ibang panig ng mundo at dumaraan ang mga ito sa matinding pagsasanay upang maging mga ninja. Alam ng pinakamakapangyarihang mga tao sa mundo ang tungkol sa kanila, ngunit walang kaalam-alam ang mga ordinaryong mamamayan. Kahit sino ay maaaring magbayad ng 100 kilo ng ginto upang ipapatay ang sinumang gusto nila sa mga ninja. Sa loob ng maraming siglo, lihim na kumikilos ang samahang ito. Ayon sa kwento, sila rin ang nasa likod ng pagkamatay ng presidente ng Russia at ng punong ministro ng Japan. Isang araw, may isang batang iniwan ng kanyang mga magulang. Dinala siya ni Ozuno at isinailalim sa pangunahing pagsasanay. Naniniwala siyang ang batang ito ang magiging pinuno ng susunod na henerasyon, kaya lalo niyang pinahirapan ang kanyang pagsasanay. Pagsapit ng edad na 10, puno na ng mga peklat ang kanyang katawan dahil sa mga parusang natatanggap niya sa bawat pagkakamali. Para sa kanila, ang isang tunay na ninja ay dapat laging hindi napapansin. Kaya pinapalakad si Raizo sa sahig na gawa sa kahoy, at kapag nakagawa siya kahit ng pinakamaliit na ingay, malakas na hinahampas ni Ozuno ang kanyang mga paa. Tuwing gabi, hindi siya makatulog sa sobrang sakit. Ngunit isang batang babae na nagngangalang Kiriko ang lihim na lumalapit upang pahiran ng gamot ang kanyang mga sugat. Isa rin siyang trainee ninja. Lahat sila ay tinuturuan na alisin ang anumang emosyon sa kanilang puso, ngunit kakaiba si Kiriko. Naniniwala siyang mali ang pagpatay sa mga tao. Habang lumilipas ang panahon, lumaki si Raizo. Hindi man sila madalas mag-usap ni Kiriko, palagi silang nagkakatinginan mula sa malayo. Naging pinakamagaling na ninja si Raizo sa Ozuno Generation, ngunit nang makalaban niya ang kanyang nakatatandang si Takeshi, natalo siya dahil gumamit ito ng maruming paraan sa laban. Sa halip na tulungan siya, ininsulto ni Ozuno si Raizo at tinawag itong mahina. Pagkatapos, mariin niyang tinusok ang tiyan ni Raizo gamit ang kanyang mga daliri kaya napasigaw ito sa matinding sakit. Kinabukasan, nakita ni Ozuno na handa na namang magsanay si Raizo. Nang makita niya ang matinding determinasyon nito, labis siyang natuwa. Hindi nagtagal, natatalo na ni Raizo ang lahat ng kanyang kalaban kahit nakapikit. Ngunit si Kiriko ay patuloy pa ring tutol sa karahasang nangyayari sa kanilang lugar. Madalas siyang sabihan ni Raizo na kapag nalaman ni Ozuno ang kanyang tunay na nararamdaman, bubunutin ito ang kanyang puso. Tahimik lamang na sumagot si Kiriko, "Nasa iyo na ang puso ko, kaya paano pa nila iyon makukuha?" Isang araw, inutusan si Kiriko na pumatay ng isang tao gamit ang kutsilyo. Nang hindi niya ito magawa, hiniwa ni Ozuno ang kanyang mukha at ikinulong siya sa isang hawla. Pagsapit ng gabi, palihim siyang pinuntahan ni Raizo at binigyan ng tubig. Makalipas ang ilang araw, nagawa ni Kiriko na batasin ang pader ng kulungan at tumakas. Tinawag niya si Raizo upang sumama sa kanya, ngunit nanatiling tapat si Raizo kay Ozuno. Sa huli, nakatakas si Kiriko ngunit agad siyang hinatulan ng kamatayan. Sa harap ng lahat, sinaksak ni Takeshi ang kanyang puso at pinatay siya. Kasabay ng kanyang pagkamatay ay tila namatay rin ang isang bahagi ng pagkatao ni Raizo, ngunit nanatili pa rin siya sa grupo ni Ozuno. Pagkalipas ng ilang taon, sa Berlin, may isang babaeng nagngangalang Mika, na nakadiskubre ng ilang ebidensya tungkol sa mga ninja. Dinala niya ito sa kanyang amo na si Maslow, ngunit ayaw nitong maniwala na may ganitong uri ng mga ninja na tanging makapangyarihang tao lamang ang nakakaalam. Ipinakita ni Mika ang mga ebidensya, mga kaina-hinalang paglilipat ng malaking halaga ng pera at ang pagkamatay ng maraming pinuno ng bansa na konektado sa mga ninja. Dahil dito, nagpasya si Maslow na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Nalaman nila na may isang espiya na nagngangalang Sabati na dati ring nakakalap ng kaparehong ebidensya. Ngunit hindi nagtagal, natanggal siya sa trabaho at kalaunan ay pinatay. Samantala, nasa Berlin din si Raizo para sa isang espesyal na misyon.
Mag-isa siyang naninirahan sa isang abandonadong bahay at araw-araw ay sumasailalim sa matinding pagsasanay. Isang araw, pumunta siya sa isang laundry shop kung saan may nakita siyang babae. Pagkakita pa lamang niya rito, agad niyang nakilalang isa rin itong ninja. Walang pag-aalinlangan, sabay silang umatake sa isa't isa at nagsimula ang matinding labanan. Maya-maya, nakita na lamang si Raizo na isiniksik ang babae sa loob ng washing machine bago siya umalis. Samantala, nakipagkita si Mika sa asawa ng SP ang pinatay matapos makahanap ng ebidensya tungkol sa mga ninja. Ayon sa babae, matapang ang kanyang asawa, ngunit matapos ang insidenteng iyon ay naging sobrang takot ito. Nilagyan niya ng maraming kandado ang bawat pinto at bintana at tiniyak na walang madidilim na sulok sa kanilang bahay dahil naniniwala siyang sa mga anino nagtatago ang mga ninja. Ngunit isang gabi, nang dumating ang mga ninja, isa-isang namatay ang mga ilaw sa bahay. Kinabukasan, ipinatawag si Mika sa opisina dahil masyado na raw siyang nakikialam sa mga bagay na hindi bahagi ng kanyang trabaho. Nang gabing iyon, maingat siyang umuwi, ngunit napansin niyang walang ilaw sa buong kalye. Gayunpaman, pumasok pa rin siya sa kanyang bahay. Bigla siyang inatake ng isang ninja. Sa kabutihang palad, dumating ang isa pang ninja at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng umatake. Ang ninja na iyon ay walang iba kundi si Raizo. Ipinakita rin na bago ang misyon na iyon, ibinuhos ni Raizo ang lahat ng kanyang galit at walang awang pinatay ang kanyang target. Pagkatapos ng misyon, nakipagkita siya sa iba pang mga ninja sa bubong. Sinabi ni Lord Ozuno na ipinagmamalaki niya si Raizo, ngunit bigla siyang inatake ni Raizo at malubhang nasugatan ang kanyang mga mata at mukha. Dahil sa ginawa niya sa kanilang pinuno, sabay-sabay siyang sinalakay ng ibang mga ninja. Matapos siyang bugbugin, itinapon nila siya mula sa bubong. Sa kabutihang palad, nahulog siya sa tubig at nakaligtas. Mula noon, tinalikuran ni Raizo ang samahan ng mga ninja at sinimulang hadlangan ang bawat misyon nila. Iyon din ang dahilan kung bakit iniligtas niya ang buhay ni Mika. Pagkatapos nito, nagtungo silang dalawa sa isang hotel at nagpalit ng damit dahil kayang matunten ng mga ninja ang kanilang mga target gamit ang pambihira nilang pandinig. Pagkatapos, sinabi ni Mika kay Raizo na kakampi niya ito, ngunit may utos siyang arestuhin si Raizo. Alam niyang hindi niya kaaway si Raizo, ngunit hindi rin niya maaaring suwiin ang kanyang mga nakatataas. Dahil dito, nang makipagkita si Mika kay Raizo, agad siyang dinakip ng mga pulis. Pagkatapos, ikinulong si Raizo sa isang abandonadong kulungan at ikanadina. Nang malaman ni Mika na kasabwat din pala si Maslow, kinausap niya ito upang palayain si Raizo. Ngunit tumanggi si Maslow dahil naniniwala siyang sa loob lamang ng kulungan magiging ligtas si Raizo mula sa mga ninja. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Mika si Raizo upang bigyan ng tubig. Ngunit sinabi ni Raizo na anumang oras ay darating na ang mga ninja. Sinubukan din niyang balaan si Maslow, ngunit huli na ang lahat. Biglang namatay ang mga ilaw at nagsilabasan ang mga ninja mula sa kadiliman. Kahit ang mga armadong sundalo ay walang laban sa kanilang nakamamatay na kakayahan. Sa gitna ng kaguluhan, binuksan ng isang bantay ang mga kadena ni Raizo at pinalaya siya. Habang nakikipaglaban, sinabi niya kay Mika na tumakas na. Si Raizo ang pinakamalakas na ninja ng Ozuno Generation, ngunit kahit siya ay nahirapang labanan ng napakaraming ninja ng mag-isa. Kalaunan, nagharap sina Raizo at Takeshi sa gitna ng kalsada. Habang papatayin na sana ni Takeshi si Raizo gamit ang kanyang espada, biglang binangga siya ni Mika gamit ang kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, dinala niya si Raizo sa isang hotel. Kahit malubha ang kanyang mga sugat, tumanggi pa rin siyang magpatingin sa doktor. Habang walang malay si Raizo, binantayan siya ni Mika sa kanyang tabi. Nang magkamalay siya, nagpasalamat siya kay Mika sa pagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos, palihim na naglagay si Mika ng tracking device upang matunten sila ni Maslow. Ngunit bago pa dumating ang mga pulis, dumating na ang mga ninja at dinukot si Raizo. Pagdating ng mga pulis, si Mika na lamang ang naroon. Sinabi niyang 10 minuto pa lamang ang nakalipas mula nang tangayin si Raizo. Samantala, dinala si Raizo sa harap ni Lord Ozuno. Binigyan siya nito ng huling pagkakataong humingi ng tawad, ngunit matapang na sumagot si Raizo. Hindi ako yuyuko, hihinga lamang ako ng aking unang tunay na hininga ng kalayaan kapag napatay na kita. Labis na nagalit si Ozuno dahil noon ay inaakala niyang si Raizo ang magiging susunod na pinuno ng kanilang angkan. Pinatayo niya si Raizo sa mismong lugar kung saan pinatay si Kiriko at paulit-ulit siyang tinusok gamit ang kanyang mga daliri. Karaniwang namamatay ang isang tao sa isang suntok pa lamang ni Ozuno, ngunit si Raizo ay dugo lamang ang isinuka. Kasabay nito ay lumabas din ang tracking device mula sa kanyang katawan. Sa mismong sandaling iyon, sinalakay ni Mika ang akademya kasama ang buong puwersa ng pulisya. Sunod-sunod ang malalakas na pagsabog at maraming ninja ang namatay. Sa madugong labanan, marami ring sundalo at ninja ang nasawi. Samantala, napalibutan si Raizo ni Takeshi at ng iba pang mga ninja. Isa-isa niya silang tinalo ng walang pag-aatubili. Sa huli, nagharap muli sina Raizo at Takeshi. Ibinuhos nila ang lahat ng kanilang lakas, ngunit si Raizo ang nagwagi at pinutol ang bahagi ng katawan ni Takeshi. Ngayon naman ay si Ozuno na ang kanyang haharapin. Habang nagkakagulo sa labas dahil sa malalakas na pagsabog, tahimik lamang na nakaupo si Ozuno sa loob ng isang silid.
Bigla siyang naglaho at lumitaw mula sa likuran ni Raizo. Sa isang malakas na pagtulak lamang, pinalipad niya si Raizo. Sabay nilang hinugot ang kanilang mga espada at nagsimula ang kanilang huling labanan. Muli, inalok ni Ozuno si Raizo ng pagkakataong humingi ng tawad. Sinabi pa niyang siya ang tunay na ama ni Raizo dahil siya ang kumuha rito at nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Ngunit matatag ang sagot ni Raizo. Wala akong ama, makakamit ko lamang ang tunay na kalayaan kapag napatay na kita. Agad siyang sumugod kay Ozuno, ngunit muli itong naglaho sa dilim. Sa sandaling iyon, dumating si Mika upang tulungan si Raizo. Sinamantala ni Ozuno ang pagkakataon at bigla niyang sinaksak si Mika sa dibdib mula sa likuran. Pagkakita rito, naalala ni Raizo kung paano pinatay ng mga halimaw na ito ang kanyang unang minahal na si Kiriko. Dahil sa matinding galit, isang mabilis na hataw lamang ng kanyang espada ang ginawa ni Raizo at nahati sa 3 piraso ang katawan ni Ozuno. Pagkatapos ng laban, dinala ni Raizo si Mika sa labas upang matingnan ng mga doktor. Doon nila nalaman na nasa kanang bahagi pala ang puso ni Mika, kaya nakaligtas siya. Sa huli, tumalon si Raizo palabas ng pader ng akademya at tinupad ang matagal ng pangarap ni Kiriko, ang maging tunay na malaya. Umalis siya habang dala sa kanyang puso ang alaala ni Kiriko magpakailanman. Ikaw, naranasan mo na bang mahalin ang isang tao ng buong puso? At kung oo, natupad ba ang pag-ibig na iyon o hindi? Ibahagi ang sagot mo sa comments at huwag kalimutan mag-like kung nagustuhan mo ang recap na to. At kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot ang subscribe button para ganahan tayo gumawa ng napakagandang recap gaya nito. Maraming salamat sa panunood.